Sa kabila ng hagupit ng bagyong Yolanda, muling nabuhayan ng lakas ng loob ang mga kababayan natin sa Tacloban City matapos i-anunsyo ang pagkapanalo ni Manny Pacquiao. Para sa detalye, makakasama natin live si Cathy San Gabriel mula sa Tacloban City. Magandang gabi sa iyo, Cathy. Magandang gabi rin sa iyo, Aya. At gaya nga ng yung sinabi, no, nabuhayan ang loob ang mga taga-Tacloban sa pagkapanalo ng People's Champ Manny Pacquiao. Sa katunayan, dinagsa ang libreng pagpapalabas ng Pacquiao-Rios bout dito sa Tacloban. Ikinatuwa ng mga taga-Tacloban ang pagkapanalo ni People's Champ Manny Pacquiao. Ang mga Taclobanon, bata man o matanda, dinumog ang plaza para panoorin ang Pacquiao-Rios fight. Naambunan na at naulanan, di pa rin sila natinag. Makatutulong ang panonood ng laban ni Pacquiao para makalimutan nila ang kanilang mga problema kahit sandali man lang. Ito po yung laban na to ni Pacquiao para may bawasan yung stress, maging masaya naman kahit konti lang. Siyempre, umasa pa rin kami na manalo si Pacquiao para naman humugot ng lakas kahit konti. Nagsiksikan, naghiyawan, kitang-kita ang tuwa sa mukha ng mga taong 2 linggo lang ang nakararaan ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. At nang manalo ang pambansang kamao, para sa Media ng Bayan, Cathy San Gabriel, Telebisyon ng Bayan. Cathy, kamusta na ang weather natin ngayong gabi dyan? Aya, maaliwalas ang panahon dito. Kaninang umaga hanggang sa hapon ay katulad ng dati, no? Matinding sikat ng araw, tapos biglang uulan ng malakas na panandalian, tapos sisikat na naman ang araw. Alam mo, Aya, ganyan na naging panahon simula nang dumating ako dito. I think this is my 5th day or 4th day today. So, alternate yan, maulan, kahit na ganyan ang panahon ay talagang tiniis nating lahat ang ganyang panahon para mapanood lang itong laban ni Pacquiao at Rios. Cathy, sa buong laban ba ni Pacquiao, itinigil din ba ang pamamahagi ng ating pamahalaan ng mga relief goods sa ilang barangay dyan? Aya, hindi naman itinigil, no? Kasi nung papunta tayo doon sa plaza kung saan nanood ang maraming taga-Tacloban ng laban ni Pacquiao, ay nadaanan natin ang isang truck na namamahagi ng relief goods sa isang barangay. So, I think tuloy-tuloy naman, although yung mga ibang nag-clearing, no, yun ang tumigil pansamantala. 2 oras lamang, ngunit sila ay nagpahinga para bigyang suporta na rin ang People's Champ. Cathy, dyan sa Tacloban, would you know how many na yung mga mass burial na isinagawa ngayong araw at sa mga nakalipas na araw? Naku, Aya, marami na kasi ang nangyayari. Darating isang batch, i-verify yan ng NBI at ng Philippine National Police. Matapos yung proseso ng verifikasyon ay yun na, no, ililibing na sila sa mass grave. Sa katunayan, Aya, kaninang umaga ay nag-alay ng isang misa at ng blessing para dun sa ilan sa mga biktima ng Yolanda dito sa mass grave sa Palo, Leyte. Panoorin po natin ito. Nag-alay ng misa, pinasbasan ang may 400 labi ng mga biktima ng bagyong Yolanda sa isang mass grave sa barangay San Isidro, Palo, Leyte. Ayon kay Father Elmer Basas, sa sobrang dami ng nasawi sa bagyong Yolanda, kulang ang 2 linggo para mabasbasan ang lahat ng kanilang mga labi. Last week, I've been roaming around already, and then before they will be brought here, I blessed them already. No, only just we have to finalize the day when to have this mass, because we cannot just say mass every time we retrieve dead bodies. We cannot just say mass for every person. Mabigat at bibiro ayon kay Father ang dinaranas ng ating mga kababayan sa Eastern Visayas sa ngayon. Ngunit di anya sila dapat panghinaan ng loob. Bagkus, lalo raw dapat na tumibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. I can just assure them that God is always with us, no? And God will not leave us. That's His promise, no? Actually, the promise of Emmanuel, God with us. So I think
This is just a test of our faith, no? May mahigit 400 biktima ang nailibing na sa mass grave sa San Isidro at mahigit kumulang 400 pa ang pinoproseso ng forensics team ng PNP at NBI. Mga makukuha na ebidensya, tulang damit, short, tapos yung ngipin, yung kinitingnan nila, tapos binabaliktad kung anong maaaring makuha na ebidensya na katulang tato, ganun. Tapos singsing, pangalan kung meron wallet, o pera kung meron pera, tapos katapos na naman identify, inalagay ulit sa yung nilagyan. So ikaw, para sa Media ng Bayan, Cathy San Gabriel. Cathy, ngayong araw ng linggo, Aya. alam kong walang mga simbahan na nakatayo dyan ngayon. Meron bang nagsagawa ng misa ngayong araw ng linggo? Alam mo na, yung nung na-interview ko kanina si Father Elmer, no, maraming simbahan, kahit na sira, ay patuloy pa rin yung services para dun sa kanilang mga church, no, sa kanilang parokya. Ngunit may iba, yung talaga nag-iba, ay dun sa tabi o sa harap, sa ibang lugar, no, meron silang makeshift na churches. Dito naman sa ating kinalalagyan, sa gym, dito sa, sa latest sports complex, ay dito kasi naka-camp out yung mga sundalo at mga pulis na involved sa search and retrieval and rescue operations. At dito rin nagkaroon din ng misa sa may grandstand nila. Aya? Okay, maraming salamat sa iyo, Cathy San Gabriel. Mag-ingat kayo dyan. Live nag-uulat mula sa Tacloban City. Salamat din sa iyo, Aya.